panibagong mainit na usapin na naman ang ating tatalakayin ngayon dahil tila hindi nagpaawat itong si dating Senador Ping Lacson sa kanyang mga naging pahayag laban kay Congressman Dante Marcoleta. Alam nating lahat na pagdating sa paghimay ng mga isyu sa gobyerno, hindi basta-basta umaatras si Marcoleta, kaya naman marami ang nagulat sa naging banat ni Lacson kamakailan. Pero bago tayo magpadala sa mga headlines, suriin muna nating mabuti kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga restback na ito. Sa kumakalat na video at mga balita, makikita ang tila personal na atake ni Lacson kung saan kinuwestiyon niya ang kredibilidad ni Marcoleta pagdating sa batas at track record nito sa serbisyo. Pero kung iisipin nating mabuti, bakit tila ngayon lang naglalabasan ng ganitong mga banat? Hindi ba't si Marcoleta ang isa sa mga pinakamatapang na boses na tumatayo para sa interes ng publiko, lalo na kapag usaping korupsyon at accountability na ang nakataya? Ang mga binitawang salita ni Lacson, bagamat matalim, ay tila pag-iwas lamang sa mga totoong isyong ipinupunto ni Marcoleta. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, restback nga ba ito o sadyang pagtatangka lamang na patahimikin ng isang taong walang takot na magbunyag ng mali sa sistema? Sa bawat hirit ni Lacson, lalong lumalabas ang tibay ng paninindigan ni Marcoleta dahil kahit gaano pa katindi ang batikos, nananatiling kalmado at nakatutok ang mambabatas sa kanyang mga adbokasya. Hindi sapat ang salita lang, ang kailangan ng taumbayan ay aksyon at katotohanan, at iyan ang nakikita natin kay Marcoleta na tila gustong tabunan ng mga kritiko niya. Sa huli, kayo na ang humusga kung may basehan nga ba ang mga banat na ito o bahagi lang ng laro ng politika para sirain ang imahe ng isang taong tunay na nagtatrabaho. Mananatili tayong mapagmatyag at hindi basta-basta magpapadala sa mga naratibong layong iligaw ang publiko. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay dito sa ating channel. Hanggang sa susunod na talakayan, ito ang Tinig ng Bayan. While in his two recent privileged speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or, shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanya mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte
using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case, given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee na noon ay kanya pang pinamumunuan. Ang hindi ko inaasahan, minasama pa ito ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng kanyang TV program noong August 29, 2025. Panoorin po natin ang mga portions ng video. Ngayon, isang major committee yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung gusto pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo, Isang major committee. hindi dapat na ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana ay doon na ihayag sa naunang pagtalakay. Hindi dapat ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Yan ang sinasabi ng isang taong nakasalamin sa hating gabi. Na yung nag-epal siguro, yun ang pasikat, di ba? Yan ang sinabi niya, Mr. President. Mr. President, tulad ng kanyang motion to dismiss, nag-imbento na naman ng hilaw na rule si Senator Marcoleta. Kahit pagbali-baligtarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech kahit tinatalakay na sa komite ang paksa tulad ng flood control. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at iba pang personalidad sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta, much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta disrupted the proceedings when he raised what he called a prejudicial question on my impartiality as the chairman, following a media interview where I simply answered a question about which among the source persons, in my opinion, between his favorite Diskaya couple and Bryce Hernandez of the famed BGC Boys appeared more credible. Siguro,
nakakalimutan na ni Senator Marcoleta ang cases assigned for reading nung nasa law school pa siya. The Supreme Court in the case of Berbari versus Honorable Pedro Concepcion, GR number 16189, February 26, 1920, the court explained that, and I quote, prejudicial question is understood in law to be that which must precede the criminal action, that which requires a decision before a final judgment is rendered in the principal action with which said question is closely connected. Not all previous questions are prejudicial, although all prejudicial questions are necessarily previous. Hindi ko na nga siya pinatulan sa issue na yon para hindi ma-disrupt ang pagdinig kahit mali-mali dahil sa pagsasalang-alang sa kanya bilang isang abogado na dapat ay alam niyang applicable lamang ang prejudicial question sa mga criminal cases. Well, dapat. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly on the revised rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and out of order and decorum, continuously interrupting the chairman and everybody else, while shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple, without even disclosing before the committee members that one of his family members was an independent director of insurance companies that provided bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sara Diskaya. Being a non-lawyer, Mr. President, I hate lecturing a lawyer, no matter how low he ranks among his fellow members of the bar, if I may borrow the words of former senior Associate Justice, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Since he is now asking for it, I also thought, as lawmakers, we may as well be educated in this regard. So, let me state for the record the following. Under Rule 111, Prosecution of Civil Action, Section 7 of the Revised Rules on Criminal Procedure, the elements of a prejudicial question are, A, the previously instituted civil action involved an issue similar or intimately related to the issue raised in the subsequent criminal action, and B, the resolution of such issue determines whether or not the criminal action may proceed. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many, many occasions he stood for in support of the Diskayas. I am raising prejudicial question. Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Why are you so protective of Diskaya? Why are you so protective? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi sa sinungaling. Kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not?
Correct? So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Mr. President, it is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Discayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Discaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida ni Senator Marcoleta. Noong September 25, 2025, nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. Orly Gutesa. As chairman, I did not raise any objection to members like him introducing surprise witnesses during the proceedings at that time, as long as it can help in unearthing the truth behind the flood control mess, including and most importantly, exposing the masterminds, if evidence warrants. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Nakalaunan ay naging kasalanan ko pa din sa paningin ni Senator Marcoleta. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng imbestigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa sa bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya, nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig, kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Let us watch the actual video dahil baka sabihin na naman niya nag-splice kami ng video. Let's Ang watch. nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. I strongly deny that I made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Ulitin ko, sakaling hindi pa rin talaga magets, tinanggap pa rin ng komite ang sinumpang salaysay ni Gutesa bilang valid at bahagi ng record dahil sa katotohanan siya ay personal na humarap at nagpatunay under oath ng nilalaman ng kanyang affidavit. Ang masama, Mr. President, tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. For the information of this body, Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, has been unavailable since his initial appearance. Moreover, the committee made the option for Senate protection available to him, but he declined
as evidenced by his signed waiver. And we are dutiful in locating him, Mr. President. Pinuntahan namin ang lahat ng addresses para mayabot ang imbitasyon ng komite and even rigorously visited our CCTV camera footage. Again, displaying his obsessiveness for the nth time, Senator Marcoleta even lambasted me by implying that I was surveilling his office. Galit na galit. Samantalang nais lamang nating matukoy kung sakaling may kasama si Mr. Gutesa nang dumating sa Senado upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lead kung paano siya muling maimbita sa susunod na pagdinig. Hindi ko na nga pinalaki ang aking mga obserbasyon sa paksang ito, Mr. President. Sa halip, sinubukan pa rin naming hingin ang kanyang tulong sa paghahanap kay Sergeant Gutesa. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo kinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikokor sa akin? Sino ka ba? I dare ask, Mr. President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? On many occasions, Senator Marcoleta made statements that undermined the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. He continued the same litany in his speech yesterday, Mr. President. Let me count and rebut it once and for all. 1. On the release of the minority report, tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang minority report for the lack of better term, he said, na kanyang nilabas noong December 10, 2025, na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Senate Rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours from the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. He even had the audacity to declare, and I quote his speech, a submission anchored on the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng yun? At this point, Senator Marcoleta must know that rhetorical fallacies do not amuse me, Mr. President. If the release of this so-called minority report and its contents did not amount to a direct affront to the chairman and to the committee as a collegial body, then I'm not sure what is. May I also emphasize, Mr. President, that this same report brazenly stated that, and I quote, the BRC, Blue Ribbon Committee, cannot and should no longer compete with the National Prosecution Services and eventually the judiciary in finally disposing of these cases, unquote. Clearly implying that the committee must conclude its proceedings. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Wala sa lugar. Wala sa hulog. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Number 2, let us go to the BRC draft partial committee report na pinamahagi ng komite noon pang ika-11 ng Pebrero nitong taon, na sa mismong araw na ito ay 1 buwan na ang nakakalipas, na siyempre ay laman din ng only reklamo ni Senator Marcoleta. Anya, ang natanggap
ng kanyang opisina ay isang PDF file or document na may watermark ng bawat opisina na nakatanggap nito na wala man lang daw pirma ng chairman ng komite. Natural, walang pirma dahil advance copies lang naman ang pinadala namin sa opisina ng lahat ng members. Common sense naman po, Mr. President, na binigyan ng soft copy ang bawat miyembro upang madaling mabasa at mapag-aralan ng ang lahat ng nilalaman nito simultaneously. Properly informed naman po ang mga staff ng mga senador na available mula sa aming opisina ang pisikal na kopya na lagpas 400 pages ng committee report upang mapirmahan sa hudyat ng mga ginagalang na miyembro ng komite. Ang ating inisyatibo upang pabilisin ang tamang proseso ay talagang masama pa rin sa paningin ni Senator Marcoleta. Tulad ng ginagawa din naman ng ibang miyembro ng komite, panay din ang follow-up namin sa kanyang opisina na kung nais na ba niyang pumirma sa printed copy ng report, kahit ay dissent remark ay wala siyang ginawa. Bakit ngayon ay maghahanap siya ng Blue Ribbon Committee report na nakatenga sa kanyang opisina nung isang buwan pa? Incidentally, as of yesterday, only Senator Bam Aquino has affixed his signature on the partial committee report. It goes without saying that I respect each and every member's decision when they will sign the report, if at all. What I despise is Senator Marcoleta's audacity to lie about his inability to sign the same by citing an untruthful reason for not signing, Mr. President. Number 3, pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po ito. And I'd like to paraphrase. Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House noong kasisimula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, this doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute. And then he added, if anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked, unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair,
grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show sa Ganang Mamamayan dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSE case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya umaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Gayunpaman, pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon.
Panghuli, tungkol sa isyu ng apostille. Ang isang apostille affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga alegasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation, AMLAC bank inquiry, and filing of freeze order petitions are for future. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin ang nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin na ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanyang mga pinagsasabi. As to the other witnesses allegedly not invited by the committee, it bears stressing that the committee has not terminated its hearings, contrary to the suggestion in the so-called minority report. The intention at this stage is simply to have the partial committee report filed and sponsored in order to reflect the evidence received thus far and to allow the committee to consider the next steps, taking into account the views of the members on other areas that may be pursued as the path forward toward the eventual conclusion of the hearings. As to the other matters raised under the rules of the Blue Ribbon, the chairman serves as the chief executive officer of the committee and, as such, exercises broad discretion over matters pending before it, including the invitation of witnesses. Members may suggest witnesses or move for the invitation during a hearing, and if such motion is approved by the members of the committee, the same will, of course, be respected by the chair. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat lang ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan ay gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin kong pinabubulaanan, ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z, classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes.
Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that the Sprat list was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!